guys! So, 1 month na lang at marathon. Sali na ako sa marathon. And part of my marathon training is wala na. Wala nang speed work. Endurance na. So, I'm getting ready for a long run later. Imagine, night run ako palagi. Ayoko kasing naaarawan. I'm gonna start around 4 o'clock para matatapos ako mga 7. So ngayon, dahil nagpe-prepare tayo, kailangan natin mag-carb load at mag-nude at mag-sodium. So ito yung food natin. Tara! That's a really good treat, especially kung magsasuffer ka. Ang sarap kaya mag-noodles. At while hinihintay natin na niluluto yung ating noodles, share ko lang sa inyo na syempre mahal mag-gel while you're training, but you're actually training your body to take in, to process sugar at certain intervals or certain periods. So mamaya pala, it's gonna be a 3.5 run for me. So hopefully makahit ako ng 30 kilometers. Easy run, steady heart pace, heart rate. And alam niyo kung anong favorite fuel ko while doing my long run. Pochi! Pochi mga guys. 4 na packs ng pochi. Yung eto. So, siningit ko kahapon yung kinain ko before ako mag long run. But actually, today gusto kong pag-usapan si Tala. Para work-life balance. So, hindi naman ako nagka-calorie deficit guys. But, tinitimbang ko yung aking pagkain because I need to take note of my carbohydrates and protein intake because alam niyo naman, part of my lifestyle is running and I run a lot. Okay, that's 300 grams of rice. There, back to 0. And 100 grams of chicken yung kailangan natin. Ay, sobra. So, yung tanong nyo is, pag na-late ba ng 1 day sa kay Tala, makakautang ka ba? Take note ha, na Tala, yung legit nito ay nasa Android lang. Sa Google Play Store, wala po siya sa iOS. So, kung may mga Tala-Tala kayo nakikita sa iOS, fake yan. At yung totoong Tala ha, hindi po ito nang haharas. Like, super bait. Anyways, so dun sa tanong nyo na kung malate ng 1 day sa kay Tala, makakautang pa ba? I think yes. Makakautang pa. Kasi, nung dating may Tala pa ako, and by the way, this is 2019 ha. Nung dating may Tala pa ako, there were times na nililate ako ng a day or 2. Dahil, pag nagbabayad ako ng loan ko kay Tala, sa 7-Eleven pa guys, imagine. Dahil, di ba nakwento ko na yun sa inyo na hindi kasi naman ako hindi pa ako dati noon marunong gumamit ng GCash. Pag nag-claim nga ako ng loan ko kay Tala, kailangan ko rin pumuntang MU Villiers, no? Yung sa mga ganito, in life, charot. Ang hirap, no? In life talaga. Pero, there are no guarantees sa mga ganitong klaseng mga loan apps. Kasi ganito po yun. Pag na-late ka, para na rin, you're gambling. You're risking na hindi makautang ulit. Because these apps, meron kasi silang alternative or scoring methods or ways na para makadetermine kung pauutangin pa tayo o hindi. Yung credit history natin, isang factor yan. At hindi lang yan sa pagiging good payer kay Tala, yung isa sa mga basihan kung pauutangan tayo o hindi. Well, nakikita rin niya kung kamusta tayo sa ibang mga apps, di ba? And Tala is an accessing entity po sa CIC, which means na kita niya lahat, Kita niya kung kamusta tayo as a borrower. So, doon naman sa nangyari sa akin, diba sabi ko sa inyo, 2019 pa ako last may utang kay Tala. And up to now, 2026, wala na. Ayaw na niya sa akin. Nakadalawang beses na akong nagpalit ng number sa kanya. And by the way, ang bait ng customer service niya ha. Pero ayaw pa rin eh. So, because yung nangyari, di ba nag-lockdown. So, hindi ako nakabayad agad. Di tayo makalabas ng bahay back then, di ba?
Hindi ako makapunta ng 7-Eleven. And then later na ako natutong gumamit ng GCash, guys. And it took almost a year. Natagalan talaga bago ko mabayaran yung loan kay Tala. Siguro, umabot siguro ng 1 taon. Or almost. Saka ko siya nabayaran. Kaya, yun. So, I think if it's just a day or two, siguro pwede pa. But, no guarantees ha. Kasi malay mo, baka palagi ka namang late ng one day. Eventually, siguro makahalata din yan na, uy, parang high risk to. So, yung legit na Tala, hindi talaga yan hindi talaga yan manghaharas. Never po ako naka-experience ng, in fact, ang bait-bait nga ng customer service nila eh. So, hanggat maaari, alagaan po natin yung mga account natin dito. Huwag tayong palit. Tapos, baka kasi yan maapektuhan yung other, yung credit history natin in general. Palagi naman nag-i-email kasi si Tala to remind us to always keep our account in good standing because they report to CIC or Credit Information Corporation. Ayun. So, yan yung Pero siyempre, kung hindi mo naman sinadya na hindi makabayad, for sure, meron ka namang mga options. Basta, alagaan lang talaga yung credit history. And yun lang, guys. Kita tayo next vlog for a more personal lifestyle type approach sa Ola. Charot. Alright.